19 years old ako nang mapadpad sa pamilya ng babae na ngayon ay aking biyanana na itago na lang natin sa pangalang Carol. Yun ay dahil sa maagang pagtayo ng testigo na naging resulta ng pagdadalang tao ng aking jowa sa ginawa naming hokus-focus. Ngunit ang makabuo ay hindi naman namin inasahan. 6 na magkakapatid sina Mrs. At sa 6 na iyon ay 4 silang babae. Hindi sa pagyayabang ay magaganda ang magkakapatid at nasubaybayan ko kung paano ang mga kapatid ni Mrs. ay tila mga nahinog at umabot sa pwede ng pitasin. Dahil sa tagal na naming magkakakilala, naging close kami sa isa't isa ng aking mga hipag at kahit sino sa kanila ay welcome sa bahay. Uso sa amin ang magkaroon ng handaan tuwing may darating na okasyon. Walang pili yon, mapapiesta, birthday at syempre Pasko. At lahat sa aking mga hipag na iyon ay tulad ko na tila wala ring bukas kung lumaklak ng anak, to the point nagapag na kung umuwi ng bahay. Alam nyo na, nag-iiba ang bawat ugali ng tao kapag pumasok sa tao ang espiritu ng alak at dahil doon ay espiritu ng alak ang nanaig sa akin upang kahit walang hugas at amoy Hello guys and welcome dito sa Kasgul TV. At syempre kung ikaw ay bago dito sa aking channel at trip mo ang ganitong klase ng kwento, palike and subscribe naman dyan. 18 years old ako nang aking makilala ang babae na itago na lang natin sa pangalang Rona at ako naman ay itago mo na lang sa pangalang Von. Magkasing edad lamang kami ni Rona at nagkakilala kami sa isang company kung saan ay pareho kaming empleyado. Hindi sa pagbubuhat ng sariling bangko, noong aking makilala si Rona na ngayon ay aking misis, ay lamang-lamang ng 10 paligo sa akin si Aljur Abrenica sa itsura. Dahil tulad niya, ay gwapong lalaki rin ang inyong bida. Parang magkahawig pa nga yata kami At hindi man kahawig ni Kylie si Rona, ay may sariling tagling na ganda naman siya. Sa balagay nyo ba mga boss, magkakagusto ba ang isang mala Aljur Abrenica kay Rona? Kung pangkasambahay ang kanyang itsura? Oops! Pasintabi po pala sa mga kasambahay nating masisipag. Joke lang po yun. Alam ko naman na mayroong mga pang-muse ang itsura na dahil sa hirap ng buhay ay no choice na kundi ang tanggapin na lang ang kahit anong klase ng trabaho basta patas at marangal. Noong panahon na ito ay teka-teka pa ang gamit kong cellphone. Nagkaroon kami ng contact number sa isa't isa hanggang sa kahit nagkikita naman kami sa factory ay madalas naming pagpuyatan ng isa't isa. At dahil pareho kaming single at bukod sa pagiging guwapo at maganda, wala nang dahilan pa para patagalin pa. Niligawan ko si Rona matapos kong itanong kung pwede ba at dahil oo ang naging sagot niya, hindi pa natatapos ang aming kontrata sa company ay official ng kami ni Rona. Nagsimula ang aming relasyon sa libre-libre, puyatan gamit ang cellphone, dating at kung ano-ano pa na nagpatibay ng aming relasyon. Natulad ng sagot sa kadalasang tanong sa buhay pag-ibig, kamusta ang love life? Eto, going strong. Sana all. Nang panahon na aking makilala si Rona, na siyang aking unang pag-ibig, ay malayo ako sa kinatatayuan ng aming bahay kung saan nandoon ang aking pamilya. At dahil doon, ay nagrerenta ako ng bahay na matutuluyan. Hindi kalayuan sa factory na aking pinaghahanap buhayan. Habang si Rona naman ay uwian, pero mula noong maging magon kami, ay natutunan niya ang magtambay sa aking nirerentahang bahay para sabay kaming pupunta ng factory at syempre, ganoon na rin pag-uwian. At nang dahil doon, pagkaraan lamang ng 2 buwan namin bilang magjowa, 1 buwan after naming sabay na ma-end of contract sa factory, ay ayun na at naisuko na niya ang hukbong sandatahan
Na ako naman ay medyo kabado at taranta ng konti. Alam nyo na, gusto ko. Pero anong malay ko? Ang alam ko lang naman ay manood ng alam nyo na bago matulog at ang tagpong iyon tunay na. Iyon ay dahil nagkaroon kami ng outing, kaming magkakabatsa sa trabaho, partner-partner, tamang tagay, at para palipasin ng magdamag ay iisang lugar lamang ang aming tinunguhan ng magkasama na naging daan upang isuko ang bataan. Iyon ang naging simula ng tagpong mala Only Rice sa Manginasal sa tuwing magkikita kami para maghanap kuno ng trabaho. At syempre, hindi lahat ng pakawalang punglo ay hindi tumatama at hindi nga namin ninasahan na ang ilan pala doon ay bullseye na nagresulta sa pagka-delay ng buwan ng buwisita. Matapos naming masiguro na tumpak nga at may suloy nga ang punla, ay hindi naman ako nagdalawang isip na sumama kay Rona sa kanila upang sabay na harapin ang magiging hatol ng kanyang mga magulang. Handa naman akong panagutan si Rona at ang naging pasya ng kanyang mga magulang matapos naming ipagtapat ang lahat ay ang makaharap ang aking mga magulang. Kung smooth ang naging pagkipag-usap ko at ni Rona sa kanyang mga magulang ay kabaligtaran naman sa akin. Dahil kulang na lang ay ibalik ako ni Papa sa aking pinanggalingan dahil sa kanyang galit at disappointment. Naiintindihan ko naman sila, lalo't alam ko naman kung anong sitwasyon ng pamumuhay ang meron kami. Tapos bigla nga namang magkakaganon. Kumbaga sa sitwasyon ng aking magulang, dami ko nang problema at iniisip, dumagdag ka pa. Matapos magharap-harap ng aming mga magulang, ay napagkasunduan kung kailan kami ikakasala. Pareho na naman kaming 19 years old noon. Hindi man magarbo ang naging kasalan pero ayos na rin at naidaos. Doon na nagsimula ang aking paglalagi sa lugar ng aking biyanan. Sila kasi diyang merong bakanting lupa at doon kami ipinagpatayo ng poste na siyang aming magiging bahay. Hindi naman ako naging pabaya sa aking misis dahil hindi ako napayag na mabakante sa trabaho dahil meron nang umaasa sa akin. Sumunod sa panganay si Rona at ang bunso sa 6 na magkakapatid ng panahon na iyon na itago na lang natin sa pangalang Eunice ay 11 years old lamang. Hindi kasi pare-pareho ang pagitan ng kanilang edad. Kaya nakita ko kung paano sila ay tulad ng isang kabote na nagsiusbungan. Lalaki ang naging panganay namin ni Rona na para naging blessing sa pagdating niya sa aming mag-asawa. Matapos kasing magsilang ni Mrs. sa aming panganay, ay na-regular ako sa isang kilalang company brand ng mga sasakyan kahit high school lamang ang aking natapos, partida, dahil wala pa akong backer noon. Iyon din ang naging simula ng dahan-dahang pag-usad ng aming kabuhayan. Ang dating simple at tila bahay na hindi kami kayang ipagtanggol sa hagupit ng bagyo ay aming naipaayos. Dahan-dahan din namin iyong naipasimento at napalitan ng bagong bubong. Ang dating bahay na pagpasok mo pa lang ng pintuan ay kita mo na lahat ay nagkaroon ng partition at kwarto para sa aming mag-asawa at para sa mga anak. Sa loob ng unang 10 years ko ng pagtatrabaho bilang isang regular na empleyado ay malaki naging pagbabago sa buhay naming mag-asawa. Bukod sa aming panganay na lalaki ay nasundan pa iyon ng 2 babae at sa pagdaan pa ng ilang taon ay naging 4 ang supling namin. At saka pa lamang namin napagdesisyonan na tumigil na ng pagpaparami. 2 lalaki at 2 babae. Lalaki ang bunso namin na ngayon ay nag-aaral na rin. Kung paano nagsipag-usbungan ang aking mga hipag ay aking malinaw na nasubaybayan dahil kapitbahay lang naman namin ang aking biyanan. Bukod doon, noong magsilang si Mrs. ng sumunod sa aming panganay, ay hindi namin inasahan ang pagtungo ng biyanan kong lalaki sa kabilang buhay dahil sa isang aksidente. Kaya sa paglipas ng taon, kung ano ang meron kami ay hindi pwedeng kami lang. Dapat ganoon din ang aking mga hipag at biyanan, lalo't higit sa pagkain.
Noong magsipag-asawa na ang tatlo sa 5 single pa na magkakapatid at nagsipagtapos ng high school ang dalawa, kahit papano ay nakaluwag-luwag sila sa buhay. Yun nga lang, bad influence ang nakatatanda nilang kapatid na siyang aking ikinayayamot dahil siya ang promotor sa pag-iinom. Dahilan upang ang aking mga hipag ay matutong tumagay. Okay lang naman sana, at sino ba naman ako? Tapos may mga kanya-kanya na rin namang trabaho. Pero kasi mga kababaeng tao, mga boyfriend ang dinadala sa bahay at doon pa nagsisitulog. Aminado naman akong tumatagay din at kung minsan talagang isa din ako sa tila walang bukas kung uminom. Mula nang mapadpad ako sa lugar ng aking mga biyanan, ay na-adapt ko ang tuwing may darating na okasyon, may handaan. Walang pili yun, piyesta, birthday, Pasko, even mahal na araw at kung ano-ano pa. Na talagang kung minsan gastos, lalo't nakasanayan na ng mga taong mahilig makilambon pag may okasyon. Na tipong kahit maulan at madulas ang daanan walang problema, baka gora lang. Na kahit ang aking mga hipag, dahil nakasanayan na ang may inuman, nakailang gulong bago makarating sa bahay ng aking biyanan. Syempre, hipag, alangan namang hindi tulungan. Kaya kahit digil ka na sa bad trip, lalo't nakita mong nasa pusalin at mag-aamoy kalabaw ka rin, no choice ako kundi sila'y tulungan makauwi. Kung minsan nga, nahulog na yung kinakain, matapos damputin ibabalik ng di man lang nahugasan. Sa tagal na kasi naming magkakasama, para ko na rin silang kapatid. At pag sa bahay galing, natural lang na kargo de konsensya ko ang aking mga hipag. Noong mag-asawa ang pangalawa sa bunso sa aking mga hipag, na itago na lang natin sa pangalang Yuna, ay hindi namin inasahan ng sakuna na sa kanila ay mangyayari. 1 buwan makaraan ang kanilang honeymoon habang pauwi ang Mr. ni Yuna, na itago na lang natin sa pangalang Nick, ay naaksidente siya sakay ng kanyang motor. At sa kasamaang palad, disgrasya ang isa sa 2 binti ni Bilas. Matagal na pagalingan at dahil walang sariling bahay ang mag-asawa, ay kinabiyanan sila nakatira. Nakita ko kung anong hirap at sakripisyo ang dinanas ni Yuna. Ay tinalo niya pa ang isang caregiver na kung minsan habang inaalalayan ni Yuna si Bilas para tumayo mula sa wheelchair, nagkakandautot na si hipag. Malaking tao kasi si Nick at kung sa belt pagbabasihan ay hindi sila bagay, lalo na kung sa ganoong senaryo. Di syempre kahit naman makarecover si Bilas ay hindi pa rin yun basta-basta pwedeng magtrabaho. Ay talaga nakakaawang Yuna. Wala nangyari ang aksidente, kasal na sila. Gastos pa lang paldo na ang hospital. Kaya yung kinita nila noong kasal, sa hospital lang napunta. Eto, ganun pa rin, trabaho hanggat may nagpapasweldo. Nakakaumay din pero kailangan. Malayo na ang aming narating pero sa 4 naming anak na nais naming magkaroon ng maayos na buhay ay malayo pa at kailangan pang magtiyaga.